Ilang beses na bang naglaban sila Gukesh and Magnus Carlsen? Yan ang aalamin natin sa video na ito at meron tayong puzzle na iiwan. Didiscuss natin ang quotation ni Capablanca. Yan ang laman ng video na ito. Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatsas. Ilan na nga bang beses naglaban sila Gukesh and world number 1 Magnus? 12 games mga kamatsas at ang score ay 8-4. Nako, sino kaya ang natambakan? At pumili uli ako, i-review natin uli itong pinaka-dynamic, complex game nilang dalawa. Matindi ito mga kamatsas. Mamaya po, puzzle, then explain natin ang quotation. Ang ginawa ni Gukesh, World Cup po ito long game nangyari. Nag-Knight F6 si Magnus, Bishop F4 nag-London pero nag-B6, Knight C3 nag-Jobaba system. Bishop B7 nag-F3 para mag-E4 at nag-E6, E4 pinabayaan lang ni Magnus. Usually po dito mga kamatsas, hindi pinababayaan yan, nagdi-D5 yan eh. Kasi makakabuo ng napakatigas sa sentro ang puti pero pinabayaan ni Magnus. Nag-E6, E4, nag-A6, hindi malaman kung anong klaseng depensa ang in-apply ni Magnus. Nag-D5 at nagpatikim din naman dito si Gukesh. Yan ang gusto mong labanan ha? Castling, ibinitin ang pawn sa E4. Eh kung magkakain-kainan yan lamang ng isang pawn ng black dyan kung tutuusin. Pero nag-Bishop B4 dito si Magnus. Inignore niya, sayo na yan, parang ganon. Pero ano ba ang laman kung kakapturin ang E4 na yan? Knight takes E4 daw. Pagpalagay natin, manginain talaga ang black dito dahil lamang ng isang pawn eh. Magku-queen E3 aatakihin ang bishop. Saan tatakbo yan? Halimbawa, ilagay natin, balik natin sa B7 kung saan ang kinalagyan niya. Meron D5 mga kamatsas. Yan pala ang lalim niyan. Na nako, nakakataranta yan, hindi biro yan. Nasa gitna pa yung king eh. Pag nag-bishop takes D5, may C4. Tapos kagad ang laban. Isang pyesa ilalamang dito ng puti. 'Di ba? Kung wala namang gagawin, nako, paktay na. Capture na yung E6. Lasog-lasog yan, mga kamatsas. Yan ang laman pala. Kaya pala hindi matikman ni Magnus ang E4 dito. At ginawa niya, nag-bishop B4, nag-A3, takes, kinapture na ni Magnus. Kanina ka pa. Nanunubo ka talaga, parang ganun ah. Nag-D5 dito. Sabi ko sa inyo, pinaka-dynamic ito. Ang ganda ng datingan, no? Nag-D5 at nag-Knight takes D5. Talagang binigay ni Magnus ang hilig na makapture ang G7. Gulo-gulo gusto ni Gukesh eh. Nag-Queen F6, good move yun pala. Tanaw na ni Magnus yung ganyang mga pitik ng depensa. At kinapture, nag-Bishop E5 pin and nag-King E7. Depensa. Yon, binalik ang pawn sa C7 and nag-Knight BD7. Nag-develop na lang ng mabilis. At nag-Bishop G3 tumakbo, Rook G8, Bishop E2, King E8 para hindi natamaan ng mga bala-balang tempo check. Umapture na sa E4, Knight takes E4, nag-Bishop F3 para pressure, nakapin. Kinapture ang bishop, capture, and ayun pinagka-capture na nakipagsabayan si Magnus to the max. Then King E7. Okay. Bilangan tayo ng pawns tag-4 and slightly better lang ang black. Kitang-kita po. Konti lang naman ang nilamang ng bar dito kasi mas aktibo tong tore and may weak G2 ang puti. Nakatarget kagad. Nag-Knight D4 si Gukesh. Para mag-Knight C6, talagang bubulabugin yung king dyan. Nag-Knight to E5 para ma-counter yung paparating na lundag. At nag-Rook E1, nag-Rook G4 timplado. Naka-threat ang knight, nag-counter threat. Galing na mga timplang nakikita ni Magnus talaga. Nakipagsabayan si Gukesh and nag-Rook E2. So dito, Rook and pawn ending, same number of pawns. Ang hirap no? Ang hirap ma-judge talaga kung sino ba talaga mananalo Kasi yun lang, no? Pag B4, B5, itong B5 malakas. Kasi parang lumalabas dahil sa B5 na ito, controlled na yung 3 pawns. Pero mahirap pa rin Rook G4, atake sa G2, and nag-Rook F2. Good move. The best defense is to counter-attack. Matagal ko na pong nababanggit sa inyo yan. Ayan, nagbawas, nag-A4,
F5, capture, and nag-rook A2. Ayun, no? Sa isang pitik lang ng mali, oh. Tingnan nyo evaluation bar, oh. Talagang pabor na pabor kagad binigay kay Magnus. Dapat daw ang tira ay C4 at wag masindak sa paparating na check. Kaya hindi makasipor si Gukesh kasi naiilang siya, may check eh. Pero haharang lang pala na kapag kumapture dyan, check, capture, rook takes G2 na tipong connected pass pawns, lamang ng isang pawn ng black pero mag-rook B3 lang pala. Rook behind your pass pawn, ika nga sabi sa principle. Rook B3 din, magpupush-push na yan. O parang wala palang dating yung connected na yan eh. Pag nag-king D6, rook D3 check, king C6, B5 check, no? Tempo lang. King E5, rook E3 check ulit, king F6, rook B3 ulit. Yung pala mga teknika, ano? Gusto ko pa sanang i-explore tong endgame na to mga kamatsas. Gusto ko kasi makatulak-tulak yan. Gusto ko malaman kung gaano ba epektibo yung puti dito na kayang-kayang sanggahin ng gagapang na yan. O mabilis lang talaga yung paparating. So yan po yung nakikita ko na kung bumalik man at i-block yan dyan, lalapit yung king. So yun ang nakikita kong timple dito. Pero hindi na ito yung focus natin mga kamatsas. Ang gusto ko ay makita na yung nangyari. Nag-rook A2 balik tayo. Rook G5. Namali din dito si Magnus. Ang tamang approach daw ay king D6. Pag chumek, king D5. Pag nag-rook B6, rook takes G2, rook takes B5 check, then king E4. Unahan. Gulo-gulo yan, no? Sino mauuna? Pero mas aktibo yung king ni Magnus pagka nagkaganyan ng nangyari, no? Pero balik tayo ang ginawa ng rook G5, rook A7 check, another bad move by Gukesh. Dapat daw po ay rook A5, tapos mag-E4, and king C2, parang tipong pakain naman to. King D3, pag binalikan yung B5, magki-king E4. Hanip na chess talaga, oh. Sabay check, pag nag-king F6, then king F3. Oh, 'di ba? Lamang ng isang pawn ng black dito pero ang pangit ng tore, barado yung pass pawn, and ayan talaga ang hiwaga ng endgame. May mga palamang effect pero wala rin, tabla rin ang kauuwian. Yun nga lang ang hirap kasing tanggapin sa mata na magpalamang. Kahit ako, ayoko magpalamang ng isang pawn eh. Kung ganito position ko eh. Gusto kong hanggat maaari equal eh, di ba? Oh, yan oh, isang check oh, pag angat oh. Ang laki na kagad ng evaluation bar difference. Rook C2, oh. Nip yung parang walang nagawa yung puti, oh. Tingnan nyo yung nangyari sa king, oh. Grabe, halos walang magawa. O pagka ganito, baka ma-excite kayo. Ganda ng king ko dito. Matchakaw. Matchas ka. Kaya kailangan hindi kayo na-attract sa mukhang maganda. Dapat tinitignan nyo talaga yung kalooban, hindi yung kagandahan. No? Kayo, mahilig kayo sa maganda. Yung kalooban, tignan nyo. Matchas na kayo dyan. Nag-king B3, king E5. E5 lang. Nag-check, king F5, rook D2. Walang nagawa hanggang dulo. Samantalang si Magnus, parang siya na lang binigyan ng pagkakataong tumira ng tumira. Pansin nyo yun? Yun, oh, parang di nakatire. Wala, nakain nga pero it's too late eh. It's too late! Diba? Ubus! Natutuwa ako sa game na to mga kamatsas. Alam ko na-analyze ko na rin ito dati nung World Cup. World Cup to eh. So, 2 games, 1.5.5. Knockout si Gukesh kay Magnus. Gusto ko tong game na to kasi opening pa lang. Nakita nyo yung mga bira doon, yung mga birahan, no? Talagang matindi. Okay mga kamatsas, ngayon ay wala tayong sasaguting puzzle kasi naisa lang ko na kanina, no? At ngayon naman, meron akong panibagong puzzle na ibibigay sa inyo pero yung sasagutan wala pa kasi nasagutan na natin eh. O, ito yung panibago nating puzzle. O, wala rin tayong shoutout ngayon ha. Abang kayo sa susunod. So why to play ito? Hanapin nyo po yung pinakamatinding bayo. Atake para mas maintindihan. Yan. Sa akin kasi gusto ko bayo eh. Mas malalim eh. At ang quotation po natin. O, sige, habang ina-analyze nyo. Capablanca. Sabi dito, to improve at chess, you should in the first instance study the endgame. Sabi ni Capablanca. Ayan. Pero sa panahon po ngayon, mas maganda habang nag-aaral ka ng endgame, sinasabay mo na rin dapat may opening ka. Kasi sa panahon ngayon, kakatayin ka kagad pag wala kang opening. Nung panahon na yan, hindi pa naman ganun kataas ang antas or level ng opening theory. May mga diskarte pa, di ba? May mga kunakunachi, kunat. Pero ngayon kasi, kailangan pong gamitan ng computer. Di ba?
Iba na ngayon plakado na mga kamatsas. Kaya pagsabayin nyo, opening, aral kayo ng madaling opening patterns, then study the end game. Kasi para alam nyo yung pupuntahan nyo. Alam nyo yung direksyon. Kasi puro opening ka, tapos pagdating sa end game pala, syunga-syunga na, di ba? Hindi na alam kung ano gagawin. Bali, wala pa rin yun. Okay, kaya kailangan alamin nyo yung mga basic mating patterns, king and pawn endings, rook and pawn endings, bishop and knight minor pieces endings, queen endings, ang dami niyan mga kamatsas. Okay, so study first the end game, sabay nyo na yung opening para balanse. Tapos sa middle game, solve kayo ng puzzle. So nag-aaral na rin kayo ng middle game and then number of games na ina-analyze, yun po ang pampalakas ng middle game. Problem solving din araw-araw. Bago ko po makalimutan, ang score nila ay 8 si Magnus, 4 si Gukesh sa kanilang history match. Okay? Lamang si Magnus. Sino ba ang lineup sa Superbet na paparating? Anish Giri, Gukesh, Nodirbek Abdusatorov, Pragnananda, Magnus Carlsen, ayan, kita nyo na yung pangalan, no? Kamer. Yan ang lineup po. Si Shevchenko, Eric Gaisi, ang daming Indian Duda, ayan, nasa teritoryo, taga Poland, and Wei Yi ng China. Okay, wala na naman si Wesley So. Nako, bakit ba ganon? Laging absent ngayon si Wesley So sa mga mabigatang tournament. Ano pong paliwanag nyo mga kamatsas? Comment down below dagdag nyo na rin po bukod sa sinosolve nyo yung puzzle natin. Pambihirski naman, no? Abang na tayo kay Wesley. May 8 po ito magsisimula. Bukas na ito. Pragnananda, nandyan. Yan, isa sa inaabangan yan, ano? Malakas ang lineup pero mas maganda nandito si Wesley. Shevchenko magkasaper dyan, tingin ko lang Pakiramdam ko lang mga kamatsas. Palahusga. Maraming salamat po mga kamatsas. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.